Kung ikaw ang tatanungin, di ba mas gusto mo ang tahanan na payapa at punong-puno ng presensya ng Diyos? Pero hindi natin namamalayan kahit Christian na tayo, ang tahanan natin ay napupuno pala ng mga demonic influences. Ito ang 5 bagay na merong demonic influences sa loob ng tahanan mo nang hindi mo namamalayan. Number 1, kung nagkakaroon ng activities na hindi galing sa Diyos. Pagsusugal, pag-iinom, paninigarilyo, pag-vape, pag-uumpukan ng mga kwentuhang hindi maka-Diyos at punong-puno ng kalaswaan. Ito ay nag-iimbita ng mga espiritong di galing sa Diyos. Kapag palagi ang nagaganap ang mga immoral activities, gaya ng mga nabanggit, ito ay comfort zone ng kasalanan imbes tahanan ng presensya ng Diyos. Sabi ng New Testament, hindi dapat nakikipag-participate ang mga Christian sa dulang ng demonyo. Kapag tayo ay nakikiganap na po sa communion, doon po sa grape juice at tinapay, ito po ay simbolismo na tayo ay binago na ng Panginoon. At hindi na dapat tayo nakikipag-participate sa mga immoral activities tulad ng inuman, sugalan, pagkain sa mga pulutan. Hindi natin namamalaya na simpleng mga pagkain lang, pero nakikipag-participate tayo sa mga spiritual oppression ng kaaway. Can you imagine? Mga taong manginginom, mga sugarol, mga taong malalaswa ang mga sinasabi at mga isipan. Yan ang mga nasa tahanan mo. Kasi kung palagi ang ganyan na activity ng bahay ninyo, nagkakaroon ng spiritual atmosphere, nagkakaroon ng transferring spirit. Ang dapat gawin sa tahanan, maging bahay ng Diyos. Karoon ng palagi ang panalanginan, family devotion, pagdedeklara ng salita ng Diyos, upang panahanan ito ng banal na espiritu. Pangalawa, kapag ang tahanan ay punong-puno ng masasamang salita at mga masasamang isipan, tulad na lang ng pagmumura, panlalait, pagsisigawan kapag nag-aaway, pagsisinungaling, at pagkakaroon ng birong mga malalaswa. Sabi ni Ephesians, hindi dapat bukalan ng bibig natin ng mga ganitong masasamang salita. Buhay at ang kamatayan ang nakasalalay sa mga sinasabi natin. Kung palagi ang naririnig ang mga pagmumura, ang pag-aaway-away, panlalait, paninirang puri, mga malalaswang salita, unti-unting tinatanggal nito ang kapayapaan at nasisira nito ang presensya sana ng Panginoon at nagiging normal ang pagkakasala. Tandaan natin na pipighati ang banal na espiritu kapag tayo ay nakakapagsalita ng hindi maganda. Ang dapat gawin ng isang Kristiyano, baguhin ang kanyang isipan kahit ang kanyang pananalita. Bukulan ito mula sa kanyang puso ng mga mabubuting bagay. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan kapag nagsasalita. Hindi pagkasira at panlalait ang lumalabas dyan. Dumadaloy dapat sa salita natin ay buhay, hindi lason. Pangatlo, sa mga napapanood, napapakinggan at nilalaro natin. Pakinggan mo akong maigi. Guilty rin tayo dito, hindi lang sa mga bata. Kasi normal na sa atin bilang Kristiyano na ipasok ang mga bagay na ito sa tahanan natin pero hindi natin namamalayan na merong influences dito ang kaaway. Hindi lahat ng mga entertainment ay demonic. Pero may mga content talaga na nagno-normalize ng karahasan, kalaswaan, at kadiliman. Sabi ng Bible, piliin natin yung marangal, matuwid, at kalooban ng Panginoon. Ang ilalagay natin sa harapan ng ating mga mata ay ang mga mabubuting bagay, hindi masasamang bagay, sapagkat anumang ating napapanood, napapakinggan ay pintuan ng puso at kaluluwa natin, at habang ito ang palagian nating napapakinggan at napapanood, ito ang humuhubog sa pag-uugali natin, lalo na sa mga bata. Pumili po tayo ng may discernment, yung makalangit, may pagpapala at punong-puno po ng pag-asa at buhay, hindi yung influence by demon. Pang-apat, mga simbolismo, mga signs, mga branding. Akala po natin, styles, designs lang, pero merong kahulugan po yan bago gawin. Yung iba, punong-puno po ng occultismo, superstition, at mga demonic themes. Maniwala kayo at sa hindi, may kahulugan at connection po yan sa mga bagay na hindi galing sa Panginoon. Magbibigay ako ng bukod na content po para dyan, para mas maipaliwanag natin kung ano ang dapat gawin sa mga branding na yan. Sabi ng Deuteronomy, huwag daw natin ipapasok ang mga hindi galing sa Panginoon. Ang paalala ng New Testament, humiwalay tayo sa mga bagay na yan. Hindi to sa pagiging praning. Dapat hindi na tayo nakadikit sa mga bagay na yan, lalo't hindi naluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Panghuli, ang mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, nakatira sa tahanan mo. Pwedeng atakihin ang mga taong ito
lalo wala pa silang relasyon sa Panginoon. Dahil maaari silang maimpluwensyahan ng mga bagay na hindi galing sa Panginoon at pwedeng maitransfer ito sa tahanan mo. Sa totoo lang, hindi mo namamalayan yan kasi nga binulag ng kaaway ang mga tao sa mundong ito. Ang kailangan natin gawin, lalo tayo sumampalataya sa Panginoon. Dahil pag sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus, pati ang pamilya natin, masyasharean natin unti-unti ang mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, lalo na sa mga miyembro ng pamilya mo. Hindi sila kaaway, sila ay pamilya mo, dugo at laman. Tandaan mo, kung meron tayong unang shasharan, huwag ka muna mga ibang bansa o mga ibang bayan. Una mong sharan yung taong hindi pa nakakilala sa Diyos na kasama mo sa tahanan. Patuloy na ipakita ang tamang pagmamahal at tamang halimbawa para mailapit natin kay Kristo ang mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. Ang bahay ay hindi lang tirahan ng katawan. Ito dapat ay tahanan ng presensya ng Diyos. Kapag ang Panginoon ang hari ng bahay mo, walang puwang ang kadiliman. God bless kapatid. Marami ka nawang natutunan at i-apply sa buhay pananampalataya. Itag mo ito sa unang tayo papaisip sa iyo, lalo na sa mga hindi pa nakakilala kay Lord.